gustong maging Herodes ngayong Pasko? Ayaw po ninyo, ano po, mga kapatid. Sino naman po dito nakakatanda sa kwento ng mga pantas na talagang for 2 years, nagbiyahe para lang po sambahin yung Panginoong Jesus. Kaya sila tinawag na wise, ano po, tinawag silang matalino dahil napakalaki ng pitak o hindi po pitak na ano po putik, ano, napakalaki ng pitak sa kanilang puso o lugar sa kanilang puso ng Panginoong Jesus. Sino po dito ang mga wise? Pakipalakpakan nga po yung katabi mo at sabihin mo, wise ka kapatid dahil nandito ka. Ano ba? At pinag-usapan natin yung tunay na hari ng Pasko. May mga pwede tayong ituring na hari ng Pasko, mga minamahal, pero naniniwala po ako, we are sold out na nagdiriwang tayo ng Paskong ito hindi dahil sa anumang dahilan, hindi dahil po sa kung anumang meron tayo ngayong Pasko. Baka sabihin po natin, naramdaman ko yung Pasko. Bakit? Kasi meron kaming ganito. Ano po, Diyos-Diyosan po ang tawag doon, mga minamahal. Aside from Jesus Christ, when we have other reasons but magpasko, Diyos-Diyosan po yun. Baka naman po masabi natin, on the other hand, kapag wala tayo nito at sabi natin, hindi kami nakapagpasko, mga kapatid, hindi rin po ito yung Pasko na hinahangad na ipagdiwang ng tunay ng mga Kristiyano. Ano po? Kaya yung ating pinagdiriwang ngayong Paskong ito ay yung tunay na dumating na hari, walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba, mga minamahal? And pinag-usapan din po natin kahapon, tama po ba? Pinag-usapan po natin si Maria at ang mahalagang papel po niya sa pagdating ng Panginoong Hesus na meron na siyang sariling plano, magandang plano, para sa kanyang isipan, wala nang gaganda pa, pero may nakialam. Yung haring dumating sa kanyang sinapupunan, ano po, nasabi, palitan ko yung plano mo. Sino po dito handang palitan ng Diyos yung plano mo because He is your King? Meron po ba? Sino po dito troubled kapag pakikialaman ako ng Diyos? Ano ba? Pakikialaman ako ng Panginoon, mga minamahal. Si King Herod po na gulumihanan dahil gusto niya siya pa rin ang manatiling hari. Si Maria po nagulumihanan. Pero later on, mga minamahal, tinawag siyang babaeng higit na pinagpala kanino man nung ma-realize niya na tama, mas alam ng Diyos ang magandang plano sa buhay ko. Amen po ba, mga minamahal? At ngayon po, pag-uusapan natin ang mga dagdag na characters pa ng Christmas. Are you ready po? Dagdag na characters ng Christmas na talaga naman pong importante. Pakisabi nga po, importante. Pakiharap po yung katabi mo, importanteng makilala mo. Amen po. Sige po, abutin natin yung ating kapitbahay, kapatid po natin yan. Ano po? Pakisabi natin, importante. Kagaya po ni Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ay, sino ba? The Little Drummer Boy. Kapatid? At isa pa pong importante si Santa Claus. Mga kapatid, hindi pa. Hindi po sila galing po sa Biblia. Ano po? Kaya minsan po nalilito yung tao, yung mga baguhan sa pagtingin sa Christmas. Bakit ba may mga extra sa Christmas? Ano po? Mga minamahal, wala po sila sa Biblia. But in my heart, ay bilang isang pastor po, sabi nga po sa Aklat ng Gawa, my main job is to preach and to pray. At kahapon po nagkaroon ako ng konting dilema, ano po, dahil ayoko maghain ng hindi malaman at hindi masarap na pagkain o salita ng buhay, mga minamahal. Dahil ang mga anak ng Diyos, pakitapik nga po yung balikat ng iyong katabit, sabihin mo, anak ka ng Diyos. Ano? Okay po, anak ng Diyos, ano po? Hindi, ano po, anak ka ng Diyos, ano po? So, amen po ba? Buti po may nag-amen. Ang mga anak ng Diyos po nararapat tumanggap ng pinakasariwa at masustansyang salita ng Diyos. Ayoko pong hanggat maaari may maulit po na message, mga minamahal. Kaya lang po, kahapon, I have parang a dilemma, ano po, may konting problema because pinatawag po kami ni Bishop po sa kanyang office, ano po. So, medyo yung preparation ko, if naranasan na po nating mag-preach, we will know that 1 month is not enough to prepare for a good sermon. Ngayon po, sunod-sunod po yung ating mga activities po. So, may pressure po. And kahapon sana yung preparation time.
Kaya po kahit nung nagbabiyahe sana, magpe-prepare po ako papunta ng Manila, pagkatapos ng simbang gabi po natin, nagbumiyahe na po ako, puntang terminal, etc. Naggagayak po yung isip ko, nag-i-scan, humihingi ng message mula sa Panginoon. Kaya lang po, pakisabi nga po, kaya lang. Yung palabas po doon sa bus, one more chance. Ano? Talaga po, one more chance po ba yun? Yung second chance. Ano? Talaga naman po yung mga nanonood po, nagpapahid ng luha. Ako po lalaki po, kaya kakapong ganyan, kunwari di ako naiyak. Ay, gano'n po kasi lalaki, pag ayaw umiyak, mga ganun po. Ano? Ano po, so, grabe ka ako ito. Si Popoy na lang kaya, si Basha ang sermon ko bukas. Ano po, pero, wait, ano, hindi ko naman po kinakampaign, pero talaga naman pong, meron ding mensahe. But mga minamahal, imagine preaching more than once this week. Mga kapatid, napag-usapan namin ni DS Dulay nung pauwi po kami. Habang nag-i-scan din po yung isip ko, ano po, meron daw po isang pastor sa US that sa kagustuhan po na mag-preach ng maganda, alam niyo po sa sobrang pressure, ano po, mga minamahal, sa sobrang pressure po, bago po siya tumayo sa pulpito para mag-preach, alam niyo pong ginawa? Nagbaril. Sa sobrang pagnanais, nagtambak-tambak na po yung pressure sa kanya, dahil po gusto niya pong bigyan ng pinakamagandang message, siya po ang, kumbaga po, siya po ang sobrang naapektuhan, mga minamahal, kaya nais ko po kayong anyayahan. We have a busy December. Tama po ba? November pa lang po, sobra po, meron tayong mga kasama, praise and worship team, mga manggagawa. I would like to invite you mga kapatid na tignan, na baka po meron po tayong narinig, bakit 3 simbang gabi lang? Hello pa? Hello pa? Mga kapatid, meron po sa likuran, meron tayong encounter. At sino po yung mga nag-i-enjoy sa encounter? Pakitaas nga po yung kamay. Amen po. Amen. Yes! Palakpakan nga po natin, Panginoon. Kaya sa likuran po nito, mga minamahal, marami tayong ginagawa at hindi lang po busy ang ating December. Mabunga po ang ating December. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, I would like to invite you, mga minamahal ko, meron po tayong, kumbaga, mga marinig na bakit 3 lang, mga minamahal, napaka-busy po ng ating December. Christmas Day, meron po tayong pagsamba. Christmas Day, may magtatayo na po ng tent dyan. Ano po? December 26 po, mga minamahal, CI na. Mga minamahal, so marami po tayo. We don't want anyone to be sick. Ayaw po natin sino man magkasakit dahil gusto rin po nating ma-enjoy yung biyaya ng Pasko. Amen po ba? So mga minamahal, sana po, kung meron man po tayong naulinigan, bakit hindi 9 na araw? Ano po? Mga minamahal, hindi tayo nagkukumpleto ng 9 na araw ng simbang gabi para masagot yung panalangin natin. Ang mahalaga po, bawat panambahan na available, inilalapit natin yung sarili natin sa nagkakaloob ng biyaya. Amen po ba? Hindi tayo, palakpakan mo natin, Panginoon. Hindi po tayo gumagawa dahil tradisyon. Relihiyon po yan. Hindi, nakasanayan namin, hindi po, mga minamahal. Kung nakasanayan na lang, mamimiss mo yung bagong gagawin ng Diyos. Kaya mga minamahal, panalangin po natin yung ating praising team. Dumarating din po yung time na napapagod po. Panalangin natin yung mga kumikilos. Alam niyo po, maraming kumilos yung anniversary. Baka lang di natin napansin. Nag-ayos ng mga bangko, nagsinop ng mga bangko, nagluto, nagpamerienda, nanalangin, nag-ikot, mga kapatid, nagpawis, lumuha, naglaway, etc. Lahat po, lahat ito sa likuran ng ating mga, hindi naman po naglaway. Ano po. Mga kapatid, baka naubusan ng merienda, katatrabaho, ano po, naglaway na lang, masarap ba? Ano po, so hindi naman po, hindi tayo naubusan ng merienda. Bumabaha po ng merienda, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, we want to enjoy everything and we want to enjoy the Lord. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po ay tumuhay po tayo muli sa sentro. Ano po? And by this time po, pwede po ba nating hilingin, awitin natin na tugon right now ay yung ating salita mo ay ilawan sa ating Mga minamahal, merong mahabang salaysayin na aking basahin na bahagi pa rin po ito ng unang Pasko sa Lucas chapter 2 verses 1 to 20. Ano ba?
So, I will be reading from an old version ng Tagalog, kaya medyo parang nakakabulol po ito. Tunghayan po natin, Lucas chapter 2, 1 to 20. Nais ko pong basahin. Nang mga araw na yon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng Quirinio si Quirinio ay gobernador ng Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa na noon ay malapit ng manganak. So nasusundan po natin yung story ng Christmas. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin at ihiniga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Verse 8, sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel. Wow, ano po, grabe, ano po. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyong isang magandang balita. When it comes from the Lord, it's always a good news. If it is a bad news, it's not from the Lord. Amen po ba? Kaya ang Panginoon po, laging handog niya sa atin, good news. Pakisabi nga po, good news. Amen. Hallelujah. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampi na nakahiga sa isang sabsaban. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Ay, nabasa ko na po pa yun. Verse 13 na ba? At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito at ipaalam natin na ipinaalam sa atin ng Panginoon. At sila'y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. So ito po, tama po yung ating narinig po, sanggol pa po. Pero yung wise men, bata na po, no? Verse 18, at lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Pinagpala po tayo sa pagbabasa at pagkarinig ng mga salitang ito. Salita mo'y ilawan sa aming paa at tanglaw sa aming landas. Hallelujah. Salita mo'y ilawan sa aming paa at tanglaw sa aming landas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Habang papaupo po tayo, sabihin natin sa ating katabi, God bless you dahil mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Mga kapatid, last night po dumating ako mga 11:30. I was thinking bago matulog, habang natutulog po, what to preach. Ano po? Salamat po sapagkat mga kapatid, iniisip ko po, ang i-preach po is about, ito po, by the way, ito po yung kinuha natin sa Manila, napapanoorin po natin sa January, ano po. Sa Amerika pa po ito binili, ano po.
At wala po kasi sa Pilipinas. So be excited about it. Ano po? Mga minamahal, pinag-isipan ko po na habang nagbabiyahe, habang nag-uusap kami ni D.S. Dulay po, the whole journey, mga minamahal, ang i-preach ko po ay si John the Baptist. Ano po? Pero baka kako may magalit, kaya humanap po ako sa Bible ng John the Methodist. Joke lang. Ano po? Kaya po binago ko isip ko, wala akong nakita. Ano po? So, many people were mentioned sa atin pong binasang chapter 2 ng Lucas. Andun po si Joseph, the singing angels, ano po, Mary, the governor, the emperor, mga minamahal. Nice ko po kayong tanungin, sino po yung iniisip niyong pag-usapan natin ngayong umaga na ito? O ano? Character. Mga pastol? Ano po? Mga minamahal, ano yung wildest imagination nyo ngayon na pag-usapan natin ngayong Pasko po na ito? Ano po? Tama po yung isa, pastol. Ano pa po, mga minamahal? Wildest. Any guess? Any kind of guess? Hello po? Camel. Camel po. Ano? At nagsalita ang kamelyo. Hindi po. Hindi pa mga minamahal. Alam niyo po, wild din po yung aking naging revelation from the Lord. Although physically, pagod na pagod po kagabi. Ano po? Mga kapatid, minsan, sa pagbabasa po ng Bible, merong isang parang tumatalon mula sa mga linya. And kako po, Lord, kakong ganyan, ano po? Lord, I know you are the source of message. Then give me the message right now. Iniscan ko po uli yung talata na ito, mga minamahal. Alam niyo po ang tumalon? Yung hay. Pakisabi nga po, hay. Alam niyo po ba yung hay? The hay in the manger. Hindi pa mali yun. Ano po? Sabi, away in the manger. Hindi pa? Mali. Ano po? Yung hay ay yung dayami. Pakisabi nga po, dayami. Nagtataka ako, ini-scan ko, dayami. Is there anything special po sa dayami? Tatapakan na lang po ito. Tama po ba? Mga minamahal, susunugin. Mga minamahal, doon din po sa ating bilin po dito, tapakan lang yun nung mga nandun. Tama po ba? Sino na po nagpa-picture doon? Mga minamahal, pakitaas nga po yung kamay nung nagpa-picture doon. Na-appreciate po ito. Taas nga po yung kamay. Sige, wag po kayo mahiya. Mga kapatid, pwede pa po magpa-picture, mag-donate naman po kayo. Pinaghirapan po yan ng nagkasugat-sugat po sila dyan. Hindi, joke lang. Picture kayo ng picture. Hindi, biro lamang po. Mga kapatid, hindi, biro lamang po yan. Mga kapatid, pwede po tayo magpa-picture dyan. Appreciation po sa mga gumawa po. Mga kapatid, yung hay, wala nang magandang dulot ito, Makati, nung pong kinakadkad po nila ito, nagbabahing po yung mga nagkakadkad marahil. Sabi po sa isang kanta natin, tuyong kumpay, ano po, ito yung nothing, wala na. Pakisabi nga po, wala nang silbi. It is just good for the floor. Lifeless. Hindi nakakainin ito ng pinakagutom man na baka, kambing, sino mang umunguya ng damo, nagdadamo. Ano po? Hindi na po. Very small, only for burning, mga minamahal. Wala nang silbi. And I would like to talk about, mga minamahal, maybe you feel like you are nothing. May mga times na maaaring hindi ka napapansin and you believe you are nothing. Maging sa loob ng bahay. Mga kapatid, parang transactional na lang. Ano ba yung transactional? Yung bang magawa mo na lang yung tungkulin mo dahil alam na yun ang tungkulin mo, wala na. Transactional na lang po yung relationship. Maybe, if the straw, makapagbigkas po ng kanyang feelings, mga minamahal, pwede nilang sabihin, we are nothing. Wala kaming silbi, mga minamahal. Meron na po ba tayong damdamin na maaring naramdaman natin pag nag-iisa tayo, pag sa magkakapatid maikumpara, mas mataas yung narating nung isa, ano po, o sa magkakaibigan, o sa mag-asawa, there's insecurity dahil maaring mas matagumpay yung isa. And you feel like merong akusasyon na hindi po nagbumula kanino man, maaring sarili na lang nating damdamin na sinasabi natin mismo, wala akong silbi. Binigay ko yung lahat pero wala akong silbi. Mga kapatid, let me tell you mga minamahal, na nung dumating naman po ang Panginoong Hesus dito, yung wala ng silbi na dayami, ano man po ang tawag natin dito, the hay, mga kapatid, He got His purpose back. Ano pong nangyari po sa dayami? Naging unan ng Panginoong Hesus.
Hello po? Kaya tulungan niyo po ako mag-preach, pakisabi po sa iyong katabi, hindi pa huli ang lahat. May layunin ang buhay mo. Amen po ba, mga minamahal? May layunin pa higit sa ating nakikita yung buhay po natin. When Jesus is in you, ang tingin mong maliit sa sarili ay magiging daan ng Diyos para gawin ang mga dakilang bagay. Naalala po ba natin yung sabi po ni Pablo that the little things, ipapahiya niya yung big things dahil kapag ang small things na ito nagpasakop sa big God, amen po ba? Pakisabi nga po, big God, great things will happen. Baka minsan iniisip natin, kulang ako nito, wala ako nito. But when God is actively operating in our lives, mga minamahal, may mangyayari na hindi mo inaakalang mangyayari. Mga minamahal, noong po ako'y bata, I cannot recite in front of people, mga kapatid. Hindi po ako makabuo ng tula. Lalo na po nung nagkaroon kami ng financial setback sa aming family. Para po bang naging inferior po ako? Hindi ako makapag-recite. Elementary po ako, elementary student. Although nasa honor honor list. Pero pag recitation po, hindi ako makatingin sa teacher. Ang feeling ko po lagi, wala akong masasabing maganda, wala akong masasabing tama. Pag nagre-recite po, hindi ako nakikipag-unahan. Sino po ba dito yung buti nga po yung anak ko ngayon, pag volunteer, gumaganyan po agad. Alam niyo po, ako hindi po ganun. Mga kapatid, I feel useless. Bakit? Mahirap lang po kami. May mga simbang gabi na hindi kami, meron pong Noche Buena na hindi kami gumigising dahil walang pagkain. Have you been there? Nantingin ko sa sarili ko, ang liit-liit. Kaya po nung nag-college ako at may ganun pa rin sitwasyon, mga minamahal, meron pong malakas na damdamin na parang walang pupuntahan yung buhay mo, makagraduate ka o hindi. Alam niyo po, mga minamahal, buti na lang, ting yung Panginoon. May mga taong ginamit din po siya. Mga minamahal, I feel small, I feel useless. Alam niyo po, nung ako'y nasa college po, sinubukan ko labanan ito, sumali ng fraternity, but I was wrong. Sumali po ako sa choir, mga minamahal. Alam niyo po, yung maestro, singers, sikat na sikat po na choir noon po, kahit hanggang ngayon, dumadayo na po sila ibang bansa. Pero alam niyo po, masayang masaya ako pag natatakpan ako ng piano pag kumakanta. Doon naman ako napansin ng aking ex-girlfriend na asawa ko na ngayon. Kaya napakagwapo nung nasa likod nung piano, parang gano'n po. So talaga namang mga ganun po siya. Laglag na naman yung asawa ko, talagang pinurso niya yung nasa likod ng piano. Pero mga minamahal, salamat sa Diyos dahil po, nung lalo kong naunawaan na pinahalagahan ako ng Diyos, naramdaman ko na ako naman po nagkaroon ng lalong tunay na confidence na may purpose ang buhay ko. Kaya po ako nakakatayo sa inyong harapan, hindi sa anumang natapos, galing o nakaraan. Ito po ay dahil sa pagsakop ng Diyos sa inyong lingkod. Wala po akong pwedeng ipagmalaki kundi ang biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kung ang pakiramdam mo, tulad ka ng dayami, pakiharap nga po yung katabi. Mukha ba siyang dayami? Hindi naman. Mukhang tala. Matatalaib. Mga kapatid, may halaga ang buhay mo. Hindi pa huli ang Diyos para pakialaman ang buhay mo. Dahil para sa Kanya, mga minamahal, sobrang halaga mo. Pwede po ba nating akbayan yung pinakamalapit na person? Sabihin po natin sa Kanya, mahalaga ka sa akin at mahalaga ka sa Diyos. Amen po. At palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Pangalawa po na parang tumalon ay the manger, yung mismong kainan ng hayop. Sino po ba nakakita na po ng kainan ng hayop? Maaring
hindi maganda, basta na lang inukit o basta pwedeng paglagyan ng pagkain ng hayop. Mga kapatid, yung old rugged manger, yung kahoy na ito marahil, nakainan ng mga hayop na ito, cheap one. Isa pa po siyang tumalon habang binabasa ko po, mga minamahal. And the message is the same. Ang tingin man natin sa ating sarili, walang maipagmamalaki, pero mga minamahal, kapag ang Panginoon na ang nakahiga sa manger na ito, yung manger na ito naging tanyag sa buong mundo. Inaalala po natin. Kaya pakisabi sa iyong katabi, kapatid, pang world class ka. Hindi mo lang halata. Ano po? Kapatid, hindi lang natin nakuha yung mga picture po dito, pero mga minamahal, alam niyo po, yung Makatbong United Methodist Church, kilala sa buong mundo. Ayan. Pakisabi sa iyong katabi, dahil kay Lord at dahil sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po. Kumakanta po yung Nax, hindi pa po tapos. Pinakilala po kami, D.S. Dulay, Pastor Dexter, sabi po niya, Pastor Elijah, ilan ang cell group mo? Marami pong cell group po ito. Ano po, mga kapatid, pinagmamalaki tayo na bishop sa mga taga-Nax. Mga kapatid, tayo po yun. Kaya kung naiisip mo ngayon, parang useless ako, parang cheap ako, parang wala akong pwedeng may pagmalaki. Mga kapatid, pag nasamahan tayo ng presensya ng Diyos, mga minamahal, mga kapatid, yung ordinaryo nagiging extraordinaryo. Kaya pakisabi po sa iyong katabi, hindi ka ordinaryo. Ay, baka po hindi pa naniniwala yung katabi, kumbinsihin po natin. Yun ang layunin natin, ba't tayo buhay? Ano po, sabihin natin sa ating katabi, hindi ka ordinaryo. World class ka. Amen po. Pag meron po dito na mga minamahal na maaring tinanggap ito, iniisip natin, paano mangyayari ito? Sa puso't isipan natin, parang hirap mangyari, pero pinaniwalaan mo, later on, you will realize, tama ang Panginoon. Dahil bakit po, yung pananampalataya, unang dumarating dito po. Hindi man nakikita pa, pero mga kapatid, ang daan din po ng kayang gawin ng Diyos ang ating pananampalataya. Now, the manger is the symbolism po ng pagdating din ng pagkain ng buhay. Walang iba kundi po ang Panginoong Jesus. Ano po? Kaya yung manger is kainan. Dumating din po ang tinapay ng buhay, ang tubig ng buhay sa pamamagitan po ng unang Pasko. Pangatlo po, tama po tayo, the shepherds. Mga kapatid, itong shepherds na ito, mahirap po. Pag nagkaroon ka ng tupa ngayon, mayaman ka, marami kang pera, magkaroon ka ng mga alagang hayop, mayaman ka. Pero during their time, talaga pong sobrang hirap, mahirap sila, hindi pinapansin, sa labas lang sila ng bayan, night shift pa po yung tungkulin po ng mga pastol po na ito, so they feel they are unworthy. Mga kapatid, yun daw pong mga nag-aalaga po ng tupa noon, kausapin mo, hindi na sila sanay magsalita ng mga salita ng mga nandoon sa kabayanan, dahil bihirang-bihira po sila makakausap doon ng tao dahil po ang kanilang inaasikaso lang sa munting kinikita ang kanila pong mga inaalagahang hayop. Kaya po pag tinanong sila, kumusta ka? Ba? Ano pa? Ano? Ba? Ano? So, nauutal daw po sila. Have you experienced po that, mga kapatid, halos siguro sa walang pagpapahalaga sa atin, mga kapatid, kahit po yung mga simple na bagay na dati natin ginagawa, we are confident to do. Mga kapatid, dahil night shift lang ako mababa lang ako hindi ako mahalaga Ano po, have you experienced night shift? Tulog na ang lahat, ikaw yung nagmumuni-muni, bakit ako? Parang ganun, po. Parang maawa ka sa sarili mo, and they are night shifters, mga kapatid. Not attractive schedule. Pero mga minamahal, ito ang maganda lagi sa Panginoon. When you feel low, ayaw niyang pumayag. When you feel down, ayaw niyang pumayag. Magpapapansin siya, dumating po sa tabi nila ang isang anghel, ang unang binalitaan po na pinanganak ng Panginoong Yesus, ang walang hanggang Ama, ang makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari, ang una pong binalitaan nila, yung mga ang tingin na sa sarili, wala nang halaga. Hello po, mga minamahal.
Pwede po sa, yung mayayaman sa Bethlehem announcement. Hello po, yung mga tanyag, yung mga celebrity sa Bethlehem announcement, pinanganak na po ang tagapagligtas. Hello po, pero alam niyo po, ang nagbalita pa sa kanila, angels. They have first heard, mga kapatid, the good news. Kaya pakisabi po sa iyong katabi, huwag kang malumbay. Kung may sitwasyon kang hindi maganda, ang paningin ng Diyos nasa iyo. Pwede po ba tayong tumayo, mga minamahal? Masaya po ba tayo na nandito tayo ngayong umaga na ito? Mga minamahal? Hallelujah. Nararamdaman po ba natin ang buhay dumadaloy sa atin sa pamamagitan ng salita ng buhay? Hallelujah. I would like to tell you, mga minamahal, even if you seem a failure, talunan, bigo, papalipas na ang buhay, tuyo na, di na napapansin, wala nang special, mga kapatid, lingunin natin ang Panginoon. Iba ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, mahalaga ka. Anak, you are special. Anak, meron ka pang magagawa. Anak, meron pang pwedeng magbago. Anak, pwede pang merong mangyaring kakaiba sa buhay mo. If you can only trust me and believe me, mga minamahal, habang dumadaloy, nagkakaroon tayo ng isang istasyon na naririnig, palagian, ang istasyon ng Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ay pinagmumulan ng pag-asa, pananampalataya, makikita rin po natin na nangyayari sa ating buhay. Hindi yung negatibo, mga minamahal, hindi yung parabang wala nang mangyayari, kundi meron tayong makikita higit pa sa ating inaasahan at masasabi na lang natin, wow, tama ka, Lord. Kaya ang sarap sa piling po ng Panginoon. But if right now, talagang nandun ka sa pagkakataon na ang bigat-bigat, sunod-sunod ang problema, kung maaari, papilahin mo yung mga problema sa dami pero sabay-sabay na dinadaluhong ka, hindi pa tapos yung isa, kumakatok na naman yung isa. Kung ito po yung karanasan mo sa buhay, kapatid, at nasasabi mong, ayaw ko na, mga minamahal, rest if you must. Pahinga ng puso, pahinga ng damdamin, umiyak, mga minamahal, but always remember, go back to God. Bumalik ka sa piling ng Panginoon. Bumalik ka sa kanyang mga bisig. Magpakandong ka. Kahit po ako, pastor, may mga pagkakataon po, pag lumapit po ako sa Panginoon, mga minamahal, umiiyak po ako, mga minamahal, hindi sa ano pa man, pero pag nararamdaman ko na po yung yakap ng Panginoon, lalo ako umiiyak. Nararamdaman ko, kandong-kandong ako nung aking tatay sa langit, mga minamahal, I'm restored. Kaya kung may mga sitwasyon po tayo, mga minamahal, ang tingin na natin, wala nang pwedeng mangyari. Wala nang pwedeng magbago. Wala na yung pangarap natin, mga minamahal. May Diyos na concern na upang ipahayag ito sa buhay mo, siya ang humiga sa dayami para sa iyo. Siya ang pinanganak sa hindi mo iniisip na lugar na panganakan ng iyong anak. Sabsaban. Pero siyang pinanganak doon. Para sa kanyang karukhaan, tayo po ang magkaroon ng kasaganaan. Mga minamahal, ito po ang ipagdiwang natin sa Pasko. May Diyos na special ka sa paningin niya. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang nagdidikta ngayon ng Pasko namin, higit kaysa sa dati, ay yung katotohanan na mahal na mahal na mahal po ninyo kami. Hindi maibibigay ng anumang material na bagay. Hindi mananakaw ng anumang wala kami, Panginoon. Ang kapayapaan na ibinibigay po ninyo, ang kagalakan na meron kami. At sa pamamagitan din po ng inyong presensya, ang mga ordinaryong tulad namin makakikita ng mga nangyayari, mga sagot sa panalangin, mga sitwasyon na masasabi namin extraordinaryo. Dahil ang Diyos na pinagtiwalaan namin, inakap namin ang siyang gumawa ng hindi namin kayang gawin. Dadaloy pa ang maraming pagpapala habang ang pinakamahalagang pagpapala ang pinagpipistahan ng aming puso, ng aming mga pagtitipon, ng aming mga pamilya. At naniniwala kami at hinihiling po namin, Panginoon,
Dumating din nawa ang buong pamilya nagkukumahog para lumapit sa inyo. Dahil Panginoon, wala kaming ibang magandang pamana kundi ang pananampalataya at ugnayan sa inyo. Diyos na pinagmumulan ng buhay at siyang tunay na buhay at muling pagkabuhay. Na ipinagpalit ang kung anong meron siya, namatay sa krus para kami ang magmana ng kung anong meron siya. Maraming salamat po, Ama, sa inyong kabutihan na nasariwa namin ito sa mga pag-uusap namin ngayong Kapaskuhang ito at naniniwala kami, Lord God, maaring magkaroon pa kami ng the best Christmas so far sa aming buhay. So far. Dahil ikaw ang may hawak sa amin. Sa inyo po ang aming papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na sentro ng Kapaskuhan, aming Panginoon at Tagapagligtas, tayo po'y magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.